Sa bawat revolusyon, may mga taong lumalaban gamit ang espada. Ngunit may ilan namang ang sandata ay isipan at sa kasaysayan ng Pilipinas, iisa ang kilala bilang utak ng himagsikan. Isang taong hindi kailanman humawak ng baril, ngunit ginamit ang talino, dangal at prinsipyo upang itaguyod ang kalayaan. Siya ay si Apolinario Mabini, ang dakilang pilosopo, tagapayo ng unang Pangulo at konsensya ng unang Republika ng Pilipinas. Ipinanganak si Apolinario Mabini y Maranan noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Isang simpleng pamilyang magsasaka ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang ama, si Inocencio Mabini, ay karpintero at ang ina, si Dionisia Maranan, ay isang relihiyosong babae na nagturo sa kanya ng pananampalataya at kababaang loob. Sa murang edad, ipinakita ni Mabini ang kanyang katalinuhan. Mahilig siyang magbasa, mag-isip at magtanong. Hindi siya mayaman ngunit ginamit niya ang bawat pagkakataon upang makapag-aral. Dahil sa kanyang sipag, nakatapos siya ng Bachelor of Arts sa Colegio de San Juan de Letran at kalaunan ay nag-aral ng batas sa Universidad de Santo Tomas. Ngunit habang nag-aaral, nasaksihan niya ang kawalan ng katarungan sa lipunan, ang pang-aabuso ng mga Espanyol, ang kahirapan ng mga Pilipino at ang kawalan ng boses ng mga mamamayan. Sa puso ni Mabini, unti-unting sumibol ang diwa ng revolusyon, hindi sa dahas, kundi sa karunungan. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, tinamaan si Mabini ng polio noong 1895. At sa loob lamang ng ilang buwan, paralisado ang kanyang dalawang paa. Marami ang nagsabing tapos na ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi siya sumuko. Kung ang katawan niya ay hindi makagalaw, ang kanyang isipan ay mas lalong naging malaya. Habang ang iba ay lumalaban sa larangan ng digmaan, si Mabini naman ay lumalaban sa larangan ng kaisipan. Ang kanyang tahanan ay naging pugad ng mga ideyang nagsilbing gabay sa revolusyon. Noong 1896, sumiklab ang himagsikan laban sa mga Espanyol. Ang mga katipunero, sa pangunguna ni Andres Bonifacio, ay nanindigan para sa kalayaan. Ngunit si Mabini, na nakaparalisa, ay hindi agad sumama sa armadong pakikibaka. Sa halip, sinuri niya ang diwa ng revolusyon. Para kay Mabini, hindi sapat ang paglaban sa mga banyaga. Ang tunay na kalayaan ay dapat magsimula sa pagbabago ng kalooban at kaisipan ng bawat Pilipino. Nang bumalik si Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong matapos ang kasunduan ng Biak na Bato, si Mabini ang unang lumapit sa kanya upang ipaalala ang tunay na layunin ng himagsikan. At dito nagsimula ang kanilang ugnayan, isang matalino't matatag na tagapayo at isang batang general na magiging Pangulo ng Republika. Noong 1898, nang ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas, agad niyang hinirang si Apolinario Mabini bilang punong tagapayo at kalihim ng ugnayang panlabas. Ngunit higit pa sa titulo, si Mabini ang naging utak ng bagong pamahalaan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, mula sa kama ay isinulat niya ang mga dokumentong bumuo sa unang republika, mga batas, dekretong pampamahalaan, at higit sa lahat ang konstitusyon ng Malolos. Si Mabini ang nagsulat ng True Decalogue o 10 utos ng katipunan na nagsilbing moral na batayan ng bagong republika. Dito niya ipinahayag na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa pakikidigma, kundi sa pagsasakripisyo, katapatan at kabutihan ng puso. Sa Butukarpoplong ng mga revolusyonaryo, si Mabini ang palaging boses ng katarungan at katwiran. Habang ang iba ay nagnanais ng posisyon, si Mabini ay nagnanais ng kalinisan sa pamahalaan. Tinuliksa niya ang mga leader na madaling sumuko o nakikipagkasundo sa mga banyaga. Para sa kanya, ang kalayaan ay walang halaga kung ito'y ibebenta sa kompromiso. Ang kanyang talino at paninindigan ang dahilan kung bakit tinawag siyang utak ng himagsikan. Ngunit para sa ilan, siya rin ang konsensya ng Republika. Nang dumating ang mga Amerikano noong 1898, akala ng mga Pilipino ay kakampi sila. Ngunit kalaunan, naging malinaw na sila ay bagong mananakop. Habang si Aguinaldo ay umaasa sa diplomasya, mahigpit na tinutulan ni Mabini ang tiwala sa mga Amerikano. Sinabi niya, ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito'y ipinaglalaban. Ngunit nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, unti-unting lumakas ang hidwaan sa pagitan ni Aguinaldo at Mabini. May mga opisyal na naiinggit sa impluwensya ni Mabini at pilit siyang inalis sa kanyang posisyon. Sa kabila nito, hindi siya nagtanim ng galit.
Tahimik siyang bumalik sa kanyang bahay, ngunit patuloy na sumulat at nagbigay ng payo sa mga leader ng revolusyon. Noong 1899, nadakip ng mga Amerikano si Mabini, ngunit kahit bilanggo, hindi pa rin siya natinag. Ipinadala siya sa Guam kasama ng iba pang revolusyonaryo. Sa kabila ng pagkakahiwalay sa inang bayan, patuloy siyang nagsulat ng mga sanaysay tungkol sa kalayaan at dangal ng Pilipino. Doon niya isinulat ang ilang akda na tumatalakay sa tunay na kahulugan ng demokrasya at moralidad. Ang kanyang isipan ay nanatiling malaya kahit ang kanyang katawan ay nasa tanikala. Noong 1903, inalok ng mga Amerikano si Mabini ng kalayaan kapalit ng panunumpa ng katapatan sa Amerika. Una niyang tinanggihan. Ngunit nang mabalitaan niyang dumarami ang mga Pilipinong bumibigay sa mga banyaga, sinabi niya, "Babalik ako hindi para yumuko, kundi para magturo sa kanila ng dangal." Pagbalik niya sa Pilipinas, agad siyang nagsimulang magturo at magsulat muli. Ngunit hindi nagtagal, noong Mayo 13, 1903, tinamaan siya ng kolera at pumanaw sa edad na 38. Tahimik ang kanyang pagpanaw, ngunit malakas ang tinig ng kanyang iniwang aral. Ngunit ang mga kaisipan ni Mabini ay hindi lamang para sa panahon ng himagsikan. Hanggang ngayon nananatiling gabay sa ating lipunan. Para kay Mabini, ang tunay na kalayaan ay hindi lang sa pagkawala ng banyaga, kundi sa pagiging tapat, marangal at makatarungan sa sarili. Sa kanyang True Decalogue, isinulat niya, "Ibigin mo ang Diyos at ang iyong kapwa, sapagkat kung wala kang pagmamahal, walang saysay ang iyong kalayaan." Si Mabini ay naniniwala na ang pamahalaan ay dapat nakabatay sa moralidad at kabutihan. Walang saysay ang republika kung puno ito ng kasakiman, at walang saysay ang kalayaan kung ang mamamayan ay alipin ng bisyo at takot. Ngayon, higit isang siglo na ang lumipas, ang pangalan ni Apolinario Mabini ay nananatiling sagisag ng katalinuhan at dangal. Ang kanyang imahe sa piso ang kanyang bantayog sa Batangas, at ang kanyang pangalan sa mga paaralan at lansangan. Lahat ito ay paalala ng isang taong ginamit ang isip bilang sandata ng kalayaan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang buhay ay paalala na ang dakilang tao ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng prinsipyo. Si Mabini, bagamat paralisado, ay nakapagpatayo ng republika. Habang ang iba ay naglalakad patungo sa giyera, siya ay nakaupo ngunit ginabayang patungo sa kalayaan ang isang buong bansa. Si Apolinario Mabini ay hindi lamang utak ng himagsikan, siya ang puso ng revolusyon. Ang tagapayo na hindi nabili ng kapangyarihan, ang pilosopong hindi yumuko sa tukso, at ang Pilipinong nanindigan para sa dangal kahit sa harap ng kamatayan. Sa bawat henerasyon, kailangang balikan ang kanyang mga salita. Ang kalayaan ay bunga ng dangal, at ang dangal ay bunga ng kabutihan. Kaya't sa tuwing maririnig mo ang kanyang pangalan, alalahanin mo, ang kalayaan ng ating bansa ay hindi lamang tinubos ng dugo, kundi ng isipang tulad ni Mabini, maliwanag, matatag at marangal.